Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2831 hanggang Kabanata 2840. Kabanata 2831. Malamig na sinabi ni Yekong, "Siyempre hindi ko kayang tiisin iyon. Hayaan mo siyang magyabang ngayon, huwag kang mag-alala, sa Shenzhou, hindi pa rin siya makakatakas sa Wuxi Mountain." Sabi nilang Dong na may ngisi. "Ginoong Hanye, pakiusap, tumigil ka muna." Sa labas ng Baywakiyong, mayanhing lumakad si Ji Chenyo papalapit, kaya napalingon si Yehan at ang iba pa sa kanya. May bahid ng pag-iingat sa mga mata ni Nan Wenqing, at sinabi niya, "Ji Chenyo, may kailangan ka pa ba?" Tinitigan ni Ji Chenyo si Yehan at sinabi, "Ang Ginoong Hanye ay talagang iba sa pagkakalarawan ng may-ari ng lambak. Nais kong malaman kung interesado ka sa sinabi ko kanina. Ang pintuan ng aking lambak ng daang bulaklak ay laging bukas para sa iyo." Pagkarinig nito, ngumiti si Yehan at nagsabi, "Salamat sa iyong kabaitan, Diwata, ngunit aalis ako sa lambak ng daang bulaklak bukas ng umaga at pupunta sa lungsod ng Shenzhen. Tila hindi ko kayang maging panauhin sa iyong lambak. Nagbabalak ang Ginoo na pumunta sa lungsod ng banal na ulap para bang dumalo sa kasal ng pamilya yon?" May bahagyang pagtataka na tanong ni Ji Chenyo. Tumango si Yehan at sinabi, "Tama, ilang araw na lang at gaganapin na ang kasal ng pamilya yon. Nais kong makarating muna sa lungsod ng Shenzhen." Pagkarinig nito, nag-isip sandali si Ji Chenyo, saka tumango at nagsabi, "Kung ganoon, hindi ko napipigilan ang Ginoo, ngunit magkikita rin tayo sa lungsod ng Shenzhen sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, sa ngalan ng lambak ng daang bulaklak, magpapasalamat ako sa iyo, at umaasa akong hindi mo ito tatanggihan." Sige. Kumaway si Yehan at umalis kasama sina Nan Wenqing, Muhailan, at ang kanyang katulong. "Matandang kapatid, sino ang taong iyon? Hindi ko pa siya narinig sa Shenzhou," tanong ng disipulo ng Beiwago sa likuran ni Ji Chenyo. "Gusto ko ring malaman kung sino siya." Habang nakatingin sa papalayong likod ni Yehan, kumislap ang matatalinong mata ni Ji Chenyo, "Gayunman, marahil ay malalaman ko ang sagot sa tanong na iyon kapag naiisip ko ang pamilya yon." Kinabukasan, umalis sina Yehan sa lambak ng daang bulaklak at nagtungo sa lungsod ng Shenzhen. Sumama rin si Nan Wenqing sa kanila, na halatang walang balak umalis. Kahit si Muhailan ay napansin na ang intensyon niya. Gayunpaman, binigyan din nito si Muhailan ng pagkakataong magtanong tungkol kay Yehan, ngunit mas mahigpit pa ang dila ni Nan Wenqing kaysa kay Yehan. Ang lungsod ng Shenzhen ay ang base ng pamilya yon sa Shenzhou. Isa itong tanyag na sinaunang lungsod sa Shenzhou. Bagaman hindi ito maihahambing sa banal na lungsod ng Xinwu, napakalawak nito. Hindi madaling pasukin ng alinmang malaking puwersa. Isang araw lamang ang itinagal ng biyahe ni Yehan mula sa lambak ng daang bulaklak hanggang sa lungsod ng Shenzhen. Sa labas ng lungsod ng Shenzhen, sakay ng karwahe sina Yehan. Ang lungsod sa kanilang harapan ay ng sinaunang aura, ang makakapal at daan-daang metrong taas na pader ay tila isang hindi matitibag na kuta. Bukod pa rito, naramdaman din ni Yehan ang presensya ng mga formasayon sa makakapal na pader na iyon. Kapag may sumalakay, agad na maa-activate ang mga ito, at kapag nag-operate, maaaring balutin ng mga formasayon ang buong lungsod ng Shenzhen, na bubuo ng natural na hadlang. Ginoo, ang pamilya yon ay umiiral sa lungsod ng banal na ulap sa loob ng 5,000 taon. Mayroon silang mahabang kasaysayan at malalim na pundasyon. Sa kanilang pamamahala, sumikat ang lungsod ng banal na ulap sa Shenzhou. Maliban sa ilang lungsod, kakaunti ang makakapantay sa kanila sa lakas at pundasyon. Sa loob ng karwahe, habang nakatingin si Yehan sa lungsod ng Shenzhen sa labas ng bintana, sinabi ni Nan Wenqing na nakaupo sa tapat niya. Pagkarinig nito, ngumiti si Yehan at sinabi, 5,000 taon nilang pinamahalaan ang lungsod ng Shenzhen, kaya't natural na pambihira ang kanilang pinagmulan. Sa paningin ng mga tao ng Shenzhou, ang lungsod ng Shenzhen ay ang pamilya yon, at ang pamilya yon ay ang lungsod ng Shenzhen. Sila ang tunay na mga Panginoon dito, parang mga prinsipe ng kanilang nasasakupan. Ginoong Hanye, tingnan ninyo, may mga tao mula sa pamilya yon sa labas ng lungsod na sumasalubong sa mga panauhin. Malamang, lahat ng iyan ay mga inimbitahang dadalo sa kasal ng pamilya yon. Ang mga nakatataas sa pamilya yon ay nakabantay na doon, at dahil sa malaking kasal ng pamilya yon, maraming panauhing dumating upang magtipon sa labas ng lungsod. Sa sinabi ni Muhailan, parehong tumingin sina Yehan at Nan Wenqing sa ilalim ng dambuhalang tarangkahan, at nakita nga nila ang isang grupo ng makapangyarihang puwersa na naghihintay.
Bagaman hindi kilala ni Yehan ang namumuno, malinaw na mataas ang kanyang katayuan sa pamilya yon. Sa sandaling iyon, pinangunahan niya ng may ngiti ang ilang bagong dating panauhin papasok sa lungsod ng Shenyang. Ang tanawing iyon ay kinainggitan ng maraming cultivador na naglalakad papasok at palabas ng lungsod. Iyon ang pamilya Liwofen mula sa Zhengzhou at ang pamilya Hai mula sa Leizhou. Agad na nakilala ni Nan Wenqing ang mga iyon. Mula sa Wenqing Valley ng Zhengzhou si Nan Wenqing, kaya pamilyar siya sa mga ito. Ang lakas ng dalawang pamilyang iyon ay napakalakas. Hindi ba't dumalo na si Boundless Hai ng pamilya Hai mula sa Leizhou sa kasal ng pamilya yon? Bakit may isa pa ring galing sa pamilya Hai na pumunta sa lungsod ng banal na ulap? Tanong ni Mo Hailan na may pagtataka. Pagkarinig nito, sinabi ni Nan Wenqing, tama iyon, pero matapos silang maghiwalay sa labas ng Penglin noong nakaraan, hindi sumama si Boundless Hai sa ikapitong anak ng pamilya yon, bagkus ay nagtungo siya sa banal na lungsod ng Xinwu. Hindi siya dadalo sa kasal, kaya nagpadala ang pamilya Hai ng ibang kinatawan upang bumati sa pamilya yon. Tumango si Mo Hailan. Sinabi ni Yehan, 2 araw pa bago ang malaking kasal ng pamilya yon, pero maaga nang dumating ang mga ito. Ibig sabihin, napakahalaga sa kanila ng kasal na ito. Makikita rin dito kung gaano kalawak ang impluensya ng pamilya yon sa Shenzhou. Tara, pumasok din tayo sa lungsod ng Shenyang at tingnan kung sino-sino ang mga darating para sa pamilya yon sa pagkakataong ito. Hehe, Ginoong Hanye? Dahil lubhang pinahahalagahan ka ng pamilya yon, kung ipapaalam mo sa kanila na narito ka na sa lungsod ng Shenyang, malamang mismong ang nobyo na si Yun Mocking ang sasalubong sa iyo sa labas ng lungsod ngayon. Natatawang sabi ni Nan Wenqing habang tinatakpan ang bibig. Ang pamilya yon ay nagpadala ng natatanging paanyaya para kay Yehan, na nagpapakita kung gaano nila siya pinahahalagahan. Habang nagtatawanan sa loob ng karwahe, pumasok sina Yehan sa lungsod ng banal na ulap. Likas na masigla ang lungsod, maraming magagarbong gusali, iba't ibang taas at disenyo, na tila abot na ang mga ulap. Ang mansyon ng pamilya yon ay nasa gitnang bahagi ng lungsod, sa isang napakalaking vilya. Ito ang pinakamalaking gusali sa buong lungsod ng Shenyang, at kahit sa malayo, tanaw na tanaw ang maringal na gusaling nakatayo sa gitna ng lungsod. Pagdating nila sa lungsod ng Shenyang, tumuloy sina Yehan sa isang restoran. 2 araw pa bago ang kasal ng pamilya yon, kaya balak ni Yehan na gamitin ang panahong iyon upang magsanay ng Tungtian Formation. Ang pagbabago nito ay nakapasok na sa ikalawang antas, ang Majihad Body ay umabot na rin sa ikalawang antas ng Nirvana, at ang Fortune Art ay nasa ikalawang antas na rin, tanging si Yehan na lang ang hindi pa umaabante. Kabanata 2832. Gayunpaman, nang unang pumasok sina Yehan at ang iba pa sa restoran, sa isang tingin lamang, nakita ni Yehan ang 2 pamilyar na figure. Nang makita niyang lumitaw sila rito, labis na nagulat si Yehan. Mr. Hanye? Ano ang nangyari? Sinundan ni Nan Wenqing ang linya ng paningin ni Yehan, at nakita ang 2 binatang may kalmadong paghinga sa isang lugar sa restoran. Umiling si Yehan at sinabi, wala, Miss Chingching, umakyat ka muna. Nang makita ito, hindi na nagtanong pa sina Nan Wenqing at Mo Hailan. Pagkatapos buksan ang silid, umakyat na sila. Bagaman medyo mausisa sila tungkol sa 2 kalmadong binata na nakakuha ng pansin ni Yehan, ayaw ni Yehan na malaman nila. Siyempre, hindi na nila ito aalamin pa. Ang pagdating ni Nan Wenqing, isang unang klaseng kagandahan sa Shenzhou, ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa restoran, at maging sina Yehan at Mo Hailan ay naging mga paksa ng pansin. Sa sandaling iyon, nang makita nila si Yehan na papalapit, napakunot ang noo ng 2 kalmadong binata, ngunit higit silang nagulat nang umupo si Yehan direkta sa upuan sa tabi nila. Kaibigan, baka nagkamali ka ng lugar. Hindi naman tayo magkakilala, hindi ba? Nang makita si Yehan na umupo, napakunot ang noo ng isa sa mga binata at tumingin kay Yehan. Iyan ay dahil kulang ang iyong paningin. Kung naririto si Kang Tianzan, marahil ay nagbubuhos na siya ng alak para sa akin ngayon. Mahinang sabi ni Yehan. Nang marinig ang kanyang mga salita, biglang nanigas ang mga kilay ng 2 binata. Nagbago ang mga mata ng isa sa kanila, tumitig kay Yehan at mahinang nagsalita, ikaw ba si Yehan? Ang kasalukuyan kong pagkakakilanlan ay si Hanye, malamig na sabi ni Yehan, kung hindi kayo sumusunod kay Kang Tianzan, bakit kayo naririto sa Shenzhou? Baka naman si Kang Tianzan ay dumating din sa Shenzhou. Ang 2 tao sa harap ni Yehan ay hindi mga estranghero. Sina Kang Jinglo at Kang Jinyo, ang 10 henyo ng Kang Clan. Noong unang pumasok si Kang Tianzan sa mundo, si Kang Jinglo, bilang tagapayo militar, ay palaging sumusunod kay Kang Tianzan upang magbigay ng payo at tulungan siyang makipaglaban para sa mundo ng lahi ng tao.
Tunay ngang ikaw ito. Malalim na huminga si Kang Jinglo. Bago sumiklab ang labanan sa pagitan ng lahi ng tao at ng lahi ng halimaw, bagaman sila ay mga kalaban, si Kang Jinglo at Kang Jinyo ay kailangang aminin na ang taong nasa harap nila ay karapat-dapat sa kanilang paggalang. Tanging ang kanilang Panginoon lamang ang maaaring makipagsabayan sa kanya. Pinunuan ni Kang Jinglo ng alak ang baso ni Yehan, tumingin sa kanya at sinabi, "Tama ang hula mo, darating na ang aming Panginoon sa Shenzhou, at muling darating dito. Kami ay mga naunang sugo lamang, at pumunta muna sa Shenzhen upang siyasatin ang ilang sitwasyon sa lungsod." Sa narinig, bahagyang kumunot ang mga mata ni Yehan at ngumiti, at nagsabi, "Naririto nga ang babaeng iyon, ngunit bakit niya inililibing ang langit sa Shenzhen City?" Pumatay. Parehong nagpakita ng pagnanasang pumatay sina Kang Jinglo at Kang Jinyo. Sa narinig na mga salitang ito, bahagyang nanginig ang puso ni Yehan. Ang langit ay naglibing ng mga tao sa Shenzhen City upang pumatay. Sino ang kanilang papatayin? Sino ang papatayin? Bahagyang nanginig ang puso ni Yehan. Ang taong maaaring magporsigi kay Kang Tianzan na personal na pumatay ay hindi dapat maliit na tao, kung hindi, hindi siya maglalakbay ng napakalayo patungong Shenzhou upang pumatay ng tao, at hayaang sumulong ang kanyang dalawang makapangyarihang general. Mula rito ay makikita kung gaano katindi ang kanyang determinasyon na patayin ang taong ito. Isang napakalakas na tao. May pagnanasang pumatay sa mga mata ni Kang Jinglo at Kang Jinyo. Sinabi ni Kang Jinglo, "Hinabol namin siya mula Zhongzhou hanggang Shenzhou. Narinig namin nalilito ang taong ito sa kasal ng pamilya yon, at natagpuan na namin ang kanyang bakas sa Shenzhen City. Sa kasalukuyan, ang aming Panginoon ay papunta na rito." Sa narinig, kumunot ang mga mata ni Yehan at ngumiti, ang taong kayang paanurin si Kang Tianzan na buong lakas na habulin siya ay tiyak na hindi simpleng tao. Talagang ang nais kong malaman kung sino ang taong hinahabol niya. Pero ang mga bagay ng iyong kangklan ay hindi ko pinakikialaman. Yehan, bakit ka pumunta sa Holy State? Sa ngayon, may mga kakaibang tao at kakaibang pangyayari mula sa lahat ng sulok ng Gods and Demons continent, at lahat ng mga halimaw sa buong mundo ay nagtipon sa Zhongzhou, naghihintay sa pagbubukas ng lungsod ng kapalaran. Hindi matalinong desisyon ang magtagal dito. Seryosong sabi ni Kang Jinyo. Pareho silang mula sa lahi ng tao, at kapag pumasok sila sa lungsod ng kapalaran, maaaring kailanganin nilang umasa sa isa't isa roon. "Pumunta ako rito upang ayusin ang ilang bagay, at pupunta ako sa Zhongzhou kapag tapos na ako," sabi ni Yehan. "Kapag dumating si Kang Tianzan, sabihin mo sa kanya na ang kasalukuyan kong pagkakakilanlan ay si Han Ye, hindi ang taong Yehan ng lahi ng tao, at ang mga bagay na nais kong gawin ay hindi pa maaaring ilantad ang aking pagkakakilanlan." Medyo na-curious sina Kang Jinglo at Kang Jinyo. Anong bagay ang kailangang asikasuhin ni Yehan sa Shenzhou? Bukod pa rito, bakit hindi maaaring ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Sinabi ni Kang Jinglo, "Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanya kapag dumating na ang aming Panginoon." Yehan? Ngayon ay nagtipon na ang lahat ng mga halimaw sa Gods and Demons continent sa Zhongzhou, at sa panig ng ating lahi ng tao, tanging ang aming Panginoon lamang ang makakapagpanatili ng kabuuang sitwasyon sa Zhongzhou. Ngunit napakalaki rin ng pressure, umaasa akong makapunta kaagad sa Zhongzhou. Kapag nagsanib puwersa kayo ng aming Panginoon, walang henyo sa mundo ang makakalamang sa inyo. Bakit, wala na ba kayong tiwala sa kanya? Ngumiti si Yehan at tumingin kina Kang Jinglo at Kang Jinyo. Hindi nagsalita sina Kang Jinglo at Kang Jinyo. Bago sila dumating sa Central God Realm, sila ay arrogant at tinitingnan ng mga bayani ng mundo bilang mababa. Ngunit pagdating nila sa Central God Realm, napagtanto nila kung gaano katindi ang mga henyo roon. Ang Central God Realm ay maraming ulit na mas dakila kaysa sa lahi ng tao. Bagaman napakalakas ni Kang Tianzan, siya ay nag-iisa at walang kakampi. Bukod dito, palaging nagpakita si Yehan ng isang matatag na imahe, kaya't nararamdaman ng mga henyo ng Kangklan na mas malakas si Yehan kaysa kay Kang Tianzan. Kapag siya ang kumilos, saka lamang tunay na mapipigil ang ilang kabataang henyo. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at nagsabi, "Huwag kayong mag-alala, ang babaeng iyon ay mas malakas pa kaysa sa mga lalaki. Hindi siya kasing marupok ng inaakala ninyo. Ang sino mang magtangkang apihin siya ay kailangang magbayad ng presyo." Ngunit narinig ko na hinamon ni Kang Tianzan ang unang emperador, bagaman umurong ang unang emperador at hindi tinanggap ang hamon, narinig ko rin na hinamon niya ang unang prinsipe ng lahi ng mga demonyo, si Basia. Dahil madalas kayong sumama sa kanya, alam ba ninyo kung totoo ito? Sa narinig, pangit ang naging ekspresyon ni Kang Jinglo at Kang Jinyo. Mukhang totoo nga, at lumalabas na natalo si Kang Tianzan. Mula sa mga mukha ni Kang Jinglo at Kang Jinyo, nakita ni Yehan ang katotohanan.
Ngunit ang pagkatalo ni Kang Tianzan sa unang prinsipe ng lahi ng mga demonyo ay medyo nakakagulat para kay Yehan. Si Basiya ay kasalukuyang nasa tuktok ng kapangyarihan. Sa kasalukuyan, si Kang Tianzan ay isa ng kalahating banal, at kayang patayin ng madali ang isang banal na hari. Paano siya natalo? Yehan? Upang sabihin sa iyo ang totoo, pumunta kami sa Shenzhou dahil dito. Bagaman natalo ang aming Panginoon, may nakatagong bagay sa likod nito, malalim na sabi ni Kang Jinglo. Kabanata 2833. Hehe, kung tama ang hula ko, ang unang prinsipe ay dapat na naging isang langit na demonyo, tama ba? Sabi ni Yehan na may bahagyang ngiti. Sumagot si Kang Jinyo na may madilim na mukha, Yehan, tama ang hula mo, ngunit kahit na ikaw ay ang mapang-8ong prinsipe ng langit na demonyo, hindi matatakot ang aming Panginoon. Kung hindi dahil sa pakikialam ng taong iyon, hindi sana nabigo ang aming Panginoon. May nakialam. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Yehan. Tama. Tumango si Kang Jinglo at nagsabi, ngunit tama lang ang hula mo. Sa mga prinsipe ng lahi ng demonyo, hindi lamang ang unang prinsipe ang naging langit na demonyo, maging ang pangalawang prinsipe na si Bian ay nasa antas din ng langit na demonyo. Bagaman ang mga bagay na ito ay hindi pa nailalantad, at iilan lamang ang nakakaalam, sa palagay ko, sa buong Central God Realm, at maging sa Gods and Demons Continent, malalaman din ito ng lahat sa lalong madaling panahon. Sa narinig, nagulat ang ekspresyon ni Yehan. Parehong sina Prinsipe Baxia at Prinsipe Bian ay naging mga langit na demonyo. Ang antas na ito ay katumbas ng mga banal na hari ng mga tao, mga hari ng Diyos ng mga Diyos, at mga dakilang hari ng mga demonyo ng lahi ng mga demonyo. Hindi ko inaasahan na dalawang tao mula sa lahi ng mga demonyo ang magiging mga langit na demonyo. Malalim na huminga si Yehan at nagpatuloy, dahil napakalakas ng mga henyo ng lahi ng mga demonyo, paano naman ang lahi ng mga demonyo ng mga halimaw? Narinig ko na si Wang Chuyi ng lahi ng mga halimaw ay isang napakalakas na nilalang. Ang taong ito ay hindi lamang walang kapantay sa talento, lakas, karunungan at estratehiya, ngunit makikita ba siya sa Zhongzhou? Umiling si Kang Jinglo at nagsabi, ang kinaroroonan ni Wang Chu ay napakalihim, at maraming tao sa Zhongzhou ang kasalukuyang nagsisiyasat tungkol sa kanya. Maaaring narating na niya ang Zhongzhou, o maaaring nasa ibang lugar pa siya sa Central God Territory. Tanging sina Wang Chuyi at ikaw pa lamang ang hindi opisyal na nagpapakita. Si Wang Chuyi ay hindi lang siguro ang nag-iisang makapangyarihang nilalang sa lahi ng mga halimaw, hindi ba? Hinaplos ni Yehan ang kanyang baba habang nag-iisip. Seryosong sabi ni Kang Jinglo, tunay nga, hindi lang siya. Narinig ko na may isa pang nilalang na mas misteryoso kaysa kay Wang Chuyi. Siya ay si Chujo. Maging ang unang emperador ay minsang binanggit siya sa pangalan at gustong makipagkita sa taong ito. Pangsyam na araw. Nag-isip si Yehan sa kanyang isipan. Matagal na niyang narinig si Wang Chuyi ng lahi ng mga halimaw, ngunit ang ika-9 na araw ay ngayon lamang niya narinig. Habang nakatingin kay Yehan na tila nag-iisip ng malalim, sinabi ni Kang Jinyo, Yehan, ang taong ito na tinatawag na Chujio ay lubhang misteryoso. Narinig ko na kahit sa mga halimaw, iilan lamang ang nakakaalam sa kanyang pag-iral, at may ilang nagtangkang magtanong tungkol sa taong ito mula sa Chenelo. Ngunit ang lahat ng impormasyon tungkol sa Chujio ay nawala, at maging ang Chenny Tower ay hindi mahanap ang taong ito. Maaaring ang taong ito ay katulad din ni Wang Chuyi. Tahimik na tumango si Yehan, pagkatapos ay tumayo at sinabi, naiintindihan ko. Sabihin mo kay Kang Tianzan na pupunta ako sa Zhongzhou sa lalong madaling panahon. Matapos niyang sabihin ito, umalis si Yehan. Jinglo, bakit ang lakas ng taong iyon ay nasa antas pa rin ng Nine Tribulations Supreme? Napakunot noo si Kang Jinyo habang tinitingnan ang papalayong likuran ni Yehan, gayong sila ay nakapasok na sa Immortal Realm ngayon. Ang walang hiya na iyon ay isang taong hindi maaaring sukatin ang lakas batay sa antas. Napabuntong hininga si Kang Jinglo. Ang ika-9 na araw ng lahi ng mga halimaw, tila isa itong nilalang na napaka-misteryoso na hindi maabot ng pag-unawa ng mundo. Sa labas ng pintuan sa itaas, may bahagyang ngiti sa labi ni Yehan, at agad niyang itinulak ang pinto at pumasok. Alam na ni Yehan ang layunin ni Kang Jinglo at Kang Jinyo sa pagpunta sa Shenyang City, ito ay upang magsilbing paunang tagapaghanda para kay Kang Tianzan. Ayaw muna ni Yehan na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya mas mabuting iwasan muna ang labis na pakikisalamuha sa kanila. Kapag masyado siyang nakipaglapit sa kanila, siguradong malalaman ng mga tao na naroon sa Shenzhou, o maging sa Shenyang City, si Kang Tianzan. Kung gayon, ang pinagmulan ni Kang Jinglo at Kang Jinyo ay hindi na magiging lihim, at kung makikitang magkasama sila ni Yehan, tiyak na mapapansin iyon ng iba.
Gayunpaman, labis na naging mausisa si Yehan tungkol sa taong nag-udyok kay Kang Tianzan na maglakbay mula Zhongzhou hanggang Shenzhou. Ang makaligtas sa kamay ni Kang Tianzan ay patunay kung gaano kahanga-hanga ang taong iyon. Pagbalik niya sa silid, nagsimula ng magsanay si Yehan. Hindi siya pumasok sa mundong daw upang magsanay. Kapag dumating sina Nan Wenqing at Mo Hailan habang nasa pagsasanay siya, hindi niya agad mararamdaman. Sa lahat ng kanyang mga sining pandigma, tanging ang Tungtian Formation lamang ang nananatiling hindi umuusad. Plano ni Yehan na i-upgrade ang makapangyarihang formasyong ito. Sa ganitong paraan, ito rin ang magiging pinakamalakas niyang panlaban. Sa kasalukuyan, ang dalawang reinkarnasyon ni Yehan, ang isa ay nag-aaral ng mga batas sa mundong Dao, at ang isa ay nag-aaral ng mga batas sa God Realm habang naglalakbay. Kaya, hindi kailangang mag-alala si Yehan tungkol sa mga batas. Ang kailangan niya lamang ay paunlarin ang kanyang sariling sining pandigma. Gayunpaman, wala pang kalahating araw mula nang magsimula si Yehan na magsanay, narinig niya ang tunog ng katok sa pinto. Binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at dahan-daang tumingin sa pinto. Nakatayo si Mo Hailan sa labas. Pumasok ka. Binuksan ni Nan Wenqing at Mo Hailan ang pinto, at tinanong ni Yehan, ano ang kailangan ninyo sa akin? Ngumiti si Nan Wenqing at nagsabi, Ginoong Hanye, napakamasigla ngayon ng Shenzhen City, at maraming makapangyarihang tao ang nagtipon dito. Ayaw mo bang lumabas at tumingin? Oo, Ginoong Hanye. Narinig ko na maging ang mga tao mula sa Yixiantian at Tiancay Mountain ay dumating, at ang iba pa ay mga makapangyarihang pamilya sa Shenzhou, pati na rin ang ilang mga puwersa sa paligid ng Shenzhou, at lahat sila ngayon ay nagtipon sa Shenzhen City. Masiglang sabi ni Mo Hailan. Yixiantian, Tiancay Mountain, nagulat si Yehan. Ang dalawang puwersang ito sa Shenzhou ay mas malakas pa kaysa sa pamilya yon. Sa Shenzhou, bukod sa pinuno nitong Xinwu Academy, sila ang mga pinakamakapangyarihang puwersa. Ang dalawang puwersang ito ay umiiral na sa Holy State sa loob ng 7,000 taon, at kahit sila ay dumating upang bumati sa pamilya yon, kaya makikita na ang Holy Cloud City sa pagkakataong ito ay tunay na pa ng makapangyarihang mga tao. Sabi ni Nan Wenqing na may paghanga. Sa narinig, ngumiti si Yehan at nagsabi, kaya talagang nararapat na silipin ito. Ngunit hindi pa dumarating ang malaking kasal ng pamilya yon, at kahit na dumating na ang mga puwersang ito, marahil ay hindi pa sila ang mga pangunahing tauhan. Tulad ng Yixiantian at Tiancay Mountain, tiyak na sila ang magwawakas at lilito sa pinakahuling bahagi ng malaking kasal ng pamilya yon. Kabanata 2834. Ngumiti si Nan Wenqing at sinabi, Mr. Hanye? Tama ka? Pero kahit hindi mga pangunahing bida ang mga taong ito, hindi rin sila basta-basta dahil mga kinatawan sila. Narinig ko na naglagay ang pamilya yon ng maraming tao sa Qion Pavilion. Paano kung pumunta rin tayo roon? Maglakad-lakad tayo. Hindi pa ba sapat ang gulo sa Baihua Valley? Kasama ko pa kayong dalawang magaganda, napakahirap ng makalakad ng mapayapa. Umiling si Yehan nang walang magawa, na siyang nagpasimangot kina Nan Wenqing at Mo Hailan habang tinatakpan nila ang kanilang bibig at tumawa. Gayunman, hindi naman nabigo si Yehan, at sumama kina Nan Wenqing at Mo Hailan papunta sa Qion Pavilion, na ginagamit ng pamilya yun upang tanggapin ang mga bisitang dumating sa Shenzhen City. Napakagarbo nito at kumpleto sa lahat ng maaaring asahan. Dahil si Nan Wenqing ay kilalang pinakamagandang babae sa Shenzhou, madali silang nakapasok sa Qion Pavilion. Sa kasalukuyan, maraming mga bisita ang naninirahan dito, mga taong dumating sa Shenzhen City upang dumalo sa malaking kasalan ng pamilya yun, mga panauhing matanda't bata, lalaki at babae. Pagkapasok ni Yehan sa lugar na iyon, marami silang nakasalubong na mga taong hindi pangkaraniwan. Maraming mga banal na hari sa paligid, at maging mga banal na emperador. Ang pavilion ay naging lugar na pinagtitipunan ng mga makapangyarihang nilalang. Tama nga, maraming mga makapangyarihang karakter ang dumating. Habang naglalakad sa pasilyo ng Qion Pavilion, naisip ni Yehan ito. Sa sandaling iyon, habang siya'y nagmumuni-muni, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na hangin na dumaan sa likuran niya. Sa isang iglap, nakita niya ang isang gwapong binata na lumitaw sa harapan niya, ngunit may anyong parang siga. Nang makita nila ang itsura ng taong ito, pati sina Nan Wenqing at Mo Hailan ay natigilan. Ang biglang paglitaw ng lalaking ito sa harap nila ay labis na ikinagulat ng lahat. Hoy, bakit hindi ka man lang gumawa ng ingay habang naglalakad? Gusto mo bang mamatay kami sa gulat? Medyo galit na sabi ni Mo Hailan, ngunit alam din niyang ang mga taong nakapasok sa Qion Pavilion ay hindi dapat bastyusin. Narinig iyon ng binatang may aurang siga, at napakunot ang noo habang tuwirang nakatingin kina Nan Wenqing at Mo Hailan. Hoy, mga magagandang binibini, kasalanan ko yan.
Maari ko bang malaman kung kailan ipinanganak ang dalawang dilag? Saan kayo nanggaling? Maaari bang makipag-ugnayan ang pamilya? Pagkarinig nito, agad namyulang si Mohailan. Hoy, ano bang problema mo? Ganyan ka ba mang-usisa ng tao? Ginoo, kung wala ka namang kailangan, pakigawan mo ng daan, kalmadong sabi ni Nan Wenqing. Hoy, itong dalaga ay mas mahinhin at mas maganda. Sa hitsura niya, siya ba si Ji Chenyo ng Shengzhou? O si Zhu Luoyan? May ngiti sa labi ng siga, ngunit halatang may kabastusan. Habang tinatitigan siya ng binatang ito, napaatras si Nan Wenqing. Kahit sino sa harap ng lalaking ito ay makikitang isang matinding manyak, kaya't mas mabuting huwag magpalapit. Ah, miss, huwag kang matakot. Gusto ko lang naman makipagkaibigan at pag-usapan ang tungkol sa pagmamana ng pamilya. Sabi ng siga habang kinukusot ang mga kamay at patuloy na nakatingin kay Nan Wenqing na may malaswang mga mata. Hindi ito kayang tiisin ng sinumang babae. Si Nan Wenqing ay kinilabutan ng husto. Alam niyang hindi madaling kalabanan ang mga taong nasa Qian Pavilion, pero mas mainam na huwag makipagsapalaran sa ganitong lalaki. Nang makita ito, ngumiti si Yehan nang walang magawa at isang hakbang siyang lumapit, tinakpan sina Nan Wenqing at Mohailan sa likod niya. Hoy, pare, hindi ganyan ang paraan ng panliligaw. Nang makita ni Leng Shuya, ang siga, na nakatayo si Yehan sa harap niya, hindi siya nagalit, bagkus ngumiti siya ng bastos. Hoy, pare, gusto ko yung maganda sa likod mo. Ako si Leng Shuya. Paano kung ipahiram mo siya sa akin? Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng patas na presyo. Pagkarinig nito, muntik nang matawa si Yehan sa kakaibang sinabi nito. Diyos ko, patas na presyo. Akala mo palengke at karne ang binibili. Nang marinig ito, nang itim ang mga mukha ni Nan Wenqing at Mohailan. Pare, pasensya na, pero ang dalawang dilag sa likod ko ay hindi mabibili kahit sa anong halaga, sabi ni Yehan habang pinagsasadyang umikot ang mga mata sa siga. Hoy, pare, kung ganon, kukunin ko na lang sila. Sabi ng siga habang nagkuskos ng kamay at may malaswang ekspresyon. Bakit, gusto mong gumamit ng dahas? Sabi ni Yehan na medyo natatawa. Pare, yung estilo mong nagkukunwaring mahina pero malakas pala, hindi yan uubra sa akin. Curious lang ako kung paano ka nakaabot sa antas ng kalahating banal. Kalahating banal. Nagulat sina Nan Wenqing at Mohailan. Akala nila isang maliit na tagumpay lang ito sa Immortal Realm. Pareho silang nagulat. Ang siga sa harap nila ay kalahating banal pala. Pero sa panlabas, tila maliit lang ang tagumpay niya sa antas ng Immortal Realm. Paano nangyari yun? Magkunwaring mahina para mangakit. Huminga ng malalim si Nan Wenqing. Kung sinabi ni Yehan na kalahating banal ito, totoo iyon. Ginamit lang siguro ng lalaking ito ang isang lihim na pamamaraan upang itago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ngunit ang lihim na pamamaraan ni Leng Shuya upang itago ang sarili niyang antas ay parang walang bisa kay Yehan. Isang tingin pa lang, alam ni Yehan kung anong antas ng pagsasanay ang taglay ng binata. Sa sandaling iyon, may kakaibang ekspresyon sa mukha ng siga na si Leng Shuya. Ang kasalukuyang Yehan ay tila nakapukaw ng kanyang interes. Isang Nine Tribulations Supreme ang nakakakita sa tunay niyang antas, imposible iyon. Si Leng Shuya ay tiwalang-tiwala, dahil maliban sa isang banal na emperador, walang sinuman, kahit banal na hari, ang makakakita sa tunay niyang kapangyarihan, lalo na ang isang Nine Tribulations Supreme. Bakit, magtatago ka pa rin ba? Nakangiting tanong ni Yehan sa lalaki sa harap niya. Ang taong ito ay maituturing na kakaibang bulaklak, ngunit kahit ganoon, mas maayos pa rin siya kaysa kina Boundless Sea at Langdong. Kabanata 2835. Hoy, hindi ko inasahan na makikita ko ang mga kasamahan ko rito sa Qian Pavilion. Kapatid, higit ka pa sigurong Nine Tribulations Supreme, tama ba? Ngumisi si Leng Shuya, mukhang bastos pa rin, na para bang gusto siyang suntukin ng sinumang makakita sa kanyang mukha. Ngumiti si Yehan at sinabi, ako ang Nine Tribulations Supreme, pero kung lalabanan kita, sapat na iyon para talunin ka. Gusto mo bang subukan? Nang marinig ito, kahit hindi talaga naniwala si Leng Shuya sa kanyang isipan, naramdaman niya ang bahagyang nakakatakot na aura mula sa kumpiyansang tingin ni Yehan. Hoy, pare, labanan at patayan ay napakagasgas na. Bakit hindi na lang natin pag-usapan kung paano manligaw ng babae? Nilagay ni Leng Shuya ang isang kamay sa balikat ni Yehan, at sa kanyang bastos ng ngiti, para silang magkapatid. Ngunit sa mismong sandaling dumaikit ang kamay ni Leng Shuya sa balikat ni Yehan, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog parang dudurugin ang katawan ni Yehan. Naramdaman ito ni Yehan, at kumunat ang kanyang kilay. Ang taong ito, si Leng Shuya, ay tiyak na hindi ordinaryong kalahating banal. Ang ganitong kapangyarihan ay kayang pumatay ng isang banal na hari.
Pero kung gusto nitong lokohin siya, maling target ang napili ng lalaking ito. Dahil taos puso kang gustong makipag-usapan, tuturuan kita. May ngiti ng panlilibak sa labi ni Yehan, at pagkatapos ay bahagyang gumalaw ang kanyang katawan, at isang puwersang parang baha ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang lakas na iyon, naramdaman ni Leng Shuya na parang tatlesek siya palayo. Baji, backer stickers. Bahagyang nanginginig ang balikat ni Yehan, at pinalaya ang marahas na lakas, na pati hangin ay umuga. Si Leng Shuya, nayakap-yakap pa noon si Yehan, ay napaatras ng hindi mapigilan, at sa huli ay napaupo sa lupa. Nakita ito ni Nan Wenqing at Mo Hailan na nasa likod ni Yehan, at sabay silang napatawa. Namula ang mukha ni Leng Shuya, pagkatapos ay tinapunan ng matalim na tingin si Yehan, ang lupit mo, hindi mo man lang ako binigyan ng konting respeto. Kaibigan, hindi mo ako masisisi riyan. Sagot ni Yehan habang kumikindat. Pagkarinig nito, pinunasan ni Leng Shuya ang kanyang puwet, tumayo, at muling nagbalik ang bastos ng ngiti sa kanyang mukha. Ipinatong muli ang braso sa balikat ni Yehan at ngumisi, mas magaling ka pa sa akin sa pagpapanggap na mahina. Hindi nakapagtataka kung bakit sumama sa'yo ang dalawang magagandang babae. Pare, napagpasyahan ko na, mula ngayon, sasama ako sa'yo. Kaibigan, mukhang hindi alak ang hanap mo sa bar, kundi babae, sabi ni Yehan, sabay lingon kina Nan Wenqing at Mo Hailan. Kahit hindi kasing ganda ni Nan Wenqing si Mo Hailan, isa pa rin siya sa pinakamagandang babae sa mundo. Sa makahulugang tingin ni Yehan, makapal ang mukha ni Leng Shuya at sinabing seryoso, kapatid, ako si Leng Shuya, kapag sinabi ko, hindi ko binabawi. Ang dalawang hipag, hindi ko sila titingnan ng may ibang intensyon. Pagkarinig nito, namula ang mukha ni Nan Wenqing at Mo Hailan. Nadiliman ang mukha ni Yehan, pero hindi niya tinanggihan ang kakatwang lalaking ito na tila pamilyar sa kanya. Pinayagan niya itong sumama. Bukod pa rito, bihira ang ganitong antas ng mandirigma. Alam ni Yehan na nang atakihin siya ni Leng Shuya kanina, kalahati lang ng lakas nito ang ginamit. Kung buong lakas ang inilabas nito, hindi niya ito madali ang naitulak pabalik. Pagkatapos ay, nang hindi na siya tinanggihan ni Yehan, agad lumabas ang tunay na ugali ni Leng Shuya, sumusunod sa likuran nila at sobrang magalang kina Nan Wenqing at Mo Hailan. Parehong napailing ang dalawa sa inis. Hindi nagtagal, naglibot ang apat sa Quion Pavilion at nakarating sa isang hardin. Napakaganda ng tanawin dito, may mga batuhan, dumadaloy na tubig, mga bulaklak, puno, at isang maliit na lawa na puno ng mga lotes. Dito, maraming kabataan ang nagkukwentuhan tungkol sa isang labanan, halatang sabik. Marami ring papasok sa lugar mula sa labas ng hardin. Sa gitna ng hardin, dalawang napakagandang babae ang naglalaban, parang mga paru-parong sumasayaw. Ang ganda nila ay nakakahipnotismo. Wow! Mga Diyosa! Tunay na mga Diyosa! Nang makita ni Leng Shuya ang dalawang babaeng naglalaban, nanlaki ang mga mata niyang puno ng kalaswan, kumikislap ang mga ito sa tuwa. Nakita pa ni Yehan ang patak ng laway sa gilid ng bibig nito, para bang gusto niyang maging gutom na lobo agad. Napailing si Yehan at ang iba. Ang lalaking ito ay isang tipikal na Maniokis, at hindi pa marunong magtago ng kalibugan. Ginoong Hanye, sila si Ji Chenyo at Zhu Luoyan. Sa banal na estado, kilala sila bilang Nan Chenyo at Bei Luoyan. Magkasing ganda at magkasing lakas sila. Matagal na nilang itinuturing ang isa't isa bilang karibal. Hindi ko akalaing dito pa sila magkikita at maglalaban. Sabi ni Nan Wenqing sa tabi ni Yehan. Ji Chenyu? Zhu Luoyan? Sila pala ang dalawang walang kapantay na ganda ng Shenzhou. Hindi ko na mapigilan, gusto kong makipag-usap sa kanila tungkol sa pagkakaroon ng anak. Biglang umatungal si Leng Shuya na parang hayop na nangangahas, at bago pa makapagsalita sina Yehan, bigla siyang tumakbo papasok sa gitna ng labanan. Mga Diyosa, heto na ako. Nang makita nila si Leng Shuya na tumatakbo papasok, napanganga sina Yehan at ang iba. Isang himala sa libo. Biglang napatingin sina Ji Chenyo at Zhu Luoyan na naglalaban, sa papalapit na si Leng Shuya. Ang titig nito ay parang hayop sa init, dahilan para kumunat ang noo ng dalawang babae, gayon din ng mga nanunood. Dahil sa pagdating ng lalaking iyon, napahinto sila sa gulat. Kabanata 2836. Alibughang anak, umatras ka. Sa sandaling iyon, sabay na inihampas ni Ji Chenyo at Zhu Luoyan ang kanilang mga espada patungo kay Leng Shuya. Ang tumatabingi at tumitawid na liwanag ng espada ay tila papatay kay Leng Shuya sa isang hampas. Chi. Ang nakakatakot na liwanag ng espada ay lumipad sa himpapawid, pinupunit maging ang hangin. Sina Ji Chenyo at Zhu Luoyan ay parehong mga henyo sa antas na kalahating banal, kaya't likas na napakalakas nila.
Ngayon, sabay pa silang umatake, kaya't lalong naging mabangis at nakakatakot ang kanilang kapangyarihan. Ngunit si Ling Shuya, na parang hayop sa init, ay biglang sumugod sa gitna ng labanan. Sa harap ng sabayang pag-atake ni na Ji Chenyo at Zulu Oyan, sumigaw siya ng malakas, tila nag-aalab ang dugo sa kanyang katawan sa labis na pananibik. Ji Chenyo, Zulu Oyan, gusto kong magkaanak sa inyo. Pagkasabi nito, napatigil ang lahat. Ang mga matang nagulat ay sabay-sabay na tumingin sa bastos na lalaking ito na parang bulaklak sa init. Saan ba galing ang ganitong kabastusan? Paano niya nagawang bastyusin sina Ji Chenyo at Zulu Oyan, ang dalawang diyosa ng banal na estado? Isang suntok ang ibinato niya, parang along umaapaw, na nagkalat ng enerhiyang kayang magpawala sa sabayang liwanag ng espada ni na Ji Chenyo at Zulu Oyan. Maging ang mga nanunood ng laban ay nakaramdam ng rumaragasang kapangyarihan. Haha, mga ganda, kayo na ang akin ngayon. Tumawa si Ling Shuya, nakatingala sa langit, at wala siyang pakialam sa mga nagngangalit na tingin ng mga tao sa paligid. Kung nakakapatay lang ang mga tingin, matagal na sana siyang tinadtad. Bastos na baliw. Umatras ka. Parehong lumamig ang ekspresyon ni na Ji Chenyo at Zulu Oyan. Sa harap ng pang-aabuso ni Ling Shuya, nagkatinginan ang dalawa at sabay na kumilos. Isa sa kaliwa at isa sa kanan, nagsanib ang kanilang mga espada, at agad, isang nakakatakot na intensyon ng espada ang sumiklab, tila handang batasin at wasakin ang kalangitan. Haha, ganyan nga, Shen Yuluoyan ng Shengzhou. Ako si Ling Shuya, maghaharap tayo ngayon. Kumislap ang mga mata ni Ling Shuya, at sa kanyang bastos na mukha ay lumitaw ang hayagang pagnanasa. Sa harap ni na Ji Chenyo at Zulu Oyan, muli siyang umatake ng isang espada. Napalibutan siya ng liwanag ng batas, at sa kanyang kamay ay nabuo ang isang nakakatakot na espada ng batas, ng puwersang kayang wasakin ang langit at lupa. Batas ng pagwasak, sirain ang lahat ng batas. Humakbang si Ling Shuya, at ang 10 metrong espada ng batas ay bumagsak, agad na pinipigilan sina Ji Chenyo at Zulu Oyan. Namutla ang kanilang mga mukha at pinilit na tanggihan ang matinding atake ni Ling Shuya. Ang batas ng pagwasak, napapikit si Yehan. Ang bastos na taong ito ay isang tunay na henyo. Ang batas na kanyang naunawaan ay ang batas ng pagwasak, isa sa mga pinakanakamamatay at pinakamakapangyarihang batas sa mundo. Ang lakas ng taong iyon. Gulat na sabi ni Nan Wenqing at Mo Hailan. Sina Ji Chenyo at Zulu Oyan ay magkasamang umatake, pero natalo pa rin nila siya. Ang lalaking ito na parang hayop sa init kanina, ay biglang nagpakita ng kakilakilabot na lakas. Sa paligid, napanganga rin ang mga nanunood. Ngunit nang makita nilang inaapi sina Ji Chenyo at Zulu Oyan, ang mga diyosa ng banal na estado, agad silang nagalit. Ang lalaking ito ay hindi lang bastos, kundi bastos sa mismong mga diyosa. Paano mo nagagawang apihin ang dalawang diyosa? Ihanda mo ang buhay mo. Ang mga diwata ay nag-eensayo, hindi ka dapat makialam. Lumayas ka. Sa isang iglap, 5 binatang Panginoon ang lumabas mula sa mga tao. Lahat sila ay kalahating banal, at ang kanilang napakalakas na aura ay agad na bumalot sa buong hardin. Sabay-sabay silang umatake, at isa-isang batas ang bumalot kay Ling Shuya. Ang lakas nito ay sapat upang wasakin ang buong Kuyon Pavilion. Hoy, nilalabanan ko lang silang dalawa ng patas. Pero kayong 5 asno ay sabay-sabay. Hindi ba't wala kayong hiya? Galit na sigaw ni Ling Shuya. Mga hayop, nagkakaisa pa talaga kayo. Ngunit sa harap ng 5 nakakatakot na puwersa ng batas, napilitan siyang umatras. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil kapag nakawala sina Ji Chenyo at Zulu Oyan sa pagkakasupol niya, magiging 7 silang kalaban, lahat kalahating banal. Sa ganitong sitwasyon, kahit siya ay kailangang tumakbo. Sa bastos na kagaya mo, kailangan pa bang magpaliwanag? Sa isang kisap mata, sabay-sabay na bumagsak ang 5 puwersa ng batas, at yumanig ang buong Kuyon Pavilion. Napilitan si Ling Shuya na umatras ng kaiyahiya. Ang lakas mong bastos, inapi mo pa ang 2 diwata. Siguro sawa ka na sa buhay. Nang makitang umatras si Ling Shuya, lalong tumalim ang mga tingin sa kanya ng mga tao. Maging sina Ji Chenyo at Zulu Oyan ay napakalamig ang mga mata, ngayon lang sila nakatagpo ng ganitong kabastusan. Hoy! Mga taong hindi makakuha ng ubas, kaya sinasabing maasim ito. Ako, si Ling Shuya, ay may kakayahang paamuhin ang 2 diyosa, anong pakialam ninyo? Tinuwid niya ang leeg at tumitig sa 5 binata sa harap niya na may masasamang tingin. Bakit? Gusto ninyong magkaisa laban sa akin? Akala nyo ba kayo lang ang may kakampi? Wala ba akong sarili kong grupo? Kabanata 2837. Kuya, sinusundan na kita ngayon. Binubuli ako, hindi mo naman ako pababayaan lang, hindi ba?
Lumingon si Leng Shuya kay Yehan, at ang dating arrogant niyang mga mata ay nagmistulang may bahid ng tampo, dahilan para makaramdam ng kaba si Yehan. Matapang na baliw. Ang mambuli ng mga diwata ay parang kalabanan kami, ngayon, walang makakapagligtas sa'yo. Malamig na sabi ng isang binatang nakasuot ng pulang kasuotan habang tinatitigan ng malamig si Yehan at ang mga kasama nito. Pagkakita nito, agad na itinuro ni Yehan ang sarili at nagsabing, wala kaming kinalaman sa lalaking yan, gaya ng nakikita ninyo. Napangisi si Leng Shuya, hoy, hindi ka ba masyadong bastos? Sino ba kasing may kasalanan? Parang pasang lalaki kang nag-iinit tuwing nakakakita ng maganda. Bulong ni Mohailan habang nakangiti, halatang aliw na aliw sa nangyayari. Tamang-tama, turuan nyo nga yang lalaki ng leksyon para makabawi tayo ng galit. Hoy baliw, ano pa bang maipagmamalaki mo ngayon? Malamig na sabi ng binatang nakapula habang tinitingnan si Leng Shuya na parang mababang nilalang. Siguradong mamamatay ka sa mga kamay ko. Ang mga kabataang Panginoon sa paligid ay nagsimulang mag-init. Panahon na raw para magpakitang gilas sa harap ng dalawang diwata, at kung mabugbog nila ng husto ang baliw na to, tiyak matatandaan sila ng mga ito. Ramdam iyon ni Leng Shuya at bigla siyang nanlamig. Isa lang akong tao laban sa 12-dosenang henyo rito, kaya kung harapin lahat yon. Imposible. Sandali. Bago pa man umatake ang mga tao sa paligid, ibinalik ni Ji Chenyo ang kanyang espada sa kaluban at lumakad paaban. Pagkakita ni Leng Shuya rito, napangiti siya ng may pag-asa. Nahulog na yata sa akin ang diwata dahil sa tapang ko kanina. Habang pinapyunas niya ang kanyang mga kamay, handa na sanang lumapit si Leng Shuya, ngunit sa pagkagulat niya, dumiretso si Ji Chenyo at lumampas sa kanya, patungo kay Yehan na nasa likuran niya. Ginoong Hanye, sabi ko na magkikita tayo ulit sa Shenyang City. Sa harap ng naguguluhang si Leng Shuya at ng mga nanunood, lumapit si Ji Chenyo kay Yehan at tinitigan siya ng may taos-pusong ngiti sa malamig niyang mukha. Ang tagpong iyon ay ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Isda sa timog, gansa sa hilaga. Ang dalawang pinakakilalang kagandahan ng Shenzhou ay palaging kalmado at hindi basta ngumingiti kahit kanino. Bihira silang ngumiti, lalo na sa kapwa nilang kabataan. Sa paningin ng mga henyo sa Shenzhou, tanging ang isang nilalang na kasing taas ng unang emperador, lamang ang karapat-dapat sa ngiti ni Ji Chenyo. Ngunit ngayon, ngumiti siya sa isang hindi kilalang binata, at ang binatang iyon ay isa lamang mahina, na Intribulation Supreme. Sino tong lalaki? Bakit ganito tretuhin ni Fairy Chenyu? Bulalas ng mga nakapaligid, puno ng selos. Pati si Zuluoyan ay napatingin kay Yehan ng may matinding pag-uusisa. Bilang dating karibal ni Ji Chenyo, alam niyang kakaunti lang ang mga taong karapat-dapat sa ganitong pagtrato mula sa kanya, at lahat ng iyon ay mga kilalang halimaw ng lakas sa buong God Realm. Ngunit ang lalaking ito, hindi man lang pamilyar, at sobrang laki ng agwat nila ni Ji Chenyo sa kapangyarihan. Buisit, tama pala akong sumama sa taong ito. Hindi lang dalawang magagandang babae ang nasa paligid niya, pati si Ji Chenyo ay kusa pang lumapit. Hindi pwede, kailangan turuan ako ng lalaking to ng sikreto niya. Kumikislap ang mga mata ni Leng Shuya, puno ng kalokohan. Sa ngayon, maraming makapangyarihang nilalang ang nagtipon sa Shenyang City, kaya normal lang makakita ng mga diwata rito, sabi ni Yehan na nakangiti. Narinig kong maraming kabataang talento ang nagtipon sa Kuyun Pavilion, kaya napadaan kami rito para tumingin-tingin. Ngumiti si Ji Chenyo ng marahan. Ang Kuyun Pavilion ay lugar kung saan tinatanggap ng pamilya yon ang mga bisita. Karamihan ng mga bumabati sa kanila ay narito. Ginoong Hanye, ngayong nagtagpo tayo, bakit hindi ka tumuloy sa Yun Tower? Ipagpapasalamat ko sa iyo ang kabutihan mo noong nasa Baiwa Valley ako. Napakagalang mo, diwata, sagot ni Yehan habang tumango, hindi tinanggihan ang alok. Ngumiti si Ji Chenyo ng bahagya. Kung ganun, pakiusap, sumunod ka. Agad namang sumunod si Leng Shuya habang nagkikiskisan pa ng kamay sa tuwa. Nang makita ni Ji Chenyo ito, napakunot siya ng noo, ngunit nang hindi na kumibo si Yehan, nanahimik na rin siya. Kabanata 2838. Sino ba ang lalaking yon? Basta na lang niyang isinama si Fairy Chenyu. Hindi naman siya ang nagdala kay Fairy Chenyu, si Fairy Chenyu mismo ang gustong mag-host sa Yunlo para sa kanya. Buisit, anong klaseng swerte ang napasukan ng batang to? Tinawag siyang Hanye ni Fairy Chenyu kanina. Hindi kaya ito yung taong tumalo kay Fujitora gamit lang ang isang daliri sa pagtitipon sa Baiwa Valley, at pagkatapos ay tinalo rin si Sirius Xiaoyo gamit din ang isang daliri. Oo, hindi ako nagkakamali. Narinig ko rin ang tungkol doon. Ang lalaking yun nga raw ang si Hanye. Hindi naman malaking bagay ang talunin si Fujitora, pero narinig ko na si Sirius Xiaoyo ay nakalampas na sa Semi-Saint Realm.
Kung ganun, ang taong nakatalo sa kanya gamit lang isang daliri ay talagang pambihira. Narinig ko rin na sa buong tiyan ng Shanghai, kumalat ang utos na kapag nakita si Han Ye, dapat siyang patayin. Maging sinalang Dong at Ye Kung daw ay may binabalak laban sa kanya, at may koneksyon daw sila kay Han Ye. Nagumpisa ang mga bulong-bulungan sa paligid. Kahit pilit nilang pinagtakpan ni Nalang Dong ang nangyari sa pagtitipon sa Baywago, kumalat pa rin ito at nalaman ng ilan. Han Ye. Kunot noong sabi ng binatang nakapula. Kailan pa nagkaroon ng ganitong tao sa Shenzhou? Shen Jianan, hindi mo pa narinig ang tungkol sa kanya sa Tiancai Mountain. Tanong ni Zulu Oyan, na sa sobrang ganda ay halos kasing halina ni Ji Chenyo. Sandaling natigilan ang binata sa kanyang alindog. Umiling si Chen Jianan. Wala akong alam na ganitong henyo sa Shenzhou. Sa tingin ko, hindi siya taga rito. Maging yung matapang na lalaking kasama niya kanina, may kakayahan din, pero parehong bago sa paningin ko. Siguradong galing sila sa ibang lugar. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Zulu Oyan. Kung ganun, lalo akong na-curious. Hindi basta-basta nakikitungo si Ji Chenyo sa isang lalaki, maliban na lang kung may malaking halaga o talento ang taong iyon. Paano mo nasabi yan, Fairy Luoyan? Tanong ni Chen Jianan. Sagot ni Zulu Oyan, hindi mo ba napansin? Kanina pa siya sinusundan ni Nan Wenqing sa likuran. Ang babaeng yun ay hindi basta-basta rin, may iniisip siyang malalim. Sandaling natahimik si Chen Jianan. Dahil sa liwanag ng kagandahan ni Ji Chenyo at Zulu Oyan, halos hindi niya napansin si Nan Wenqing na nakatayo sa likuran ni Ye Han. Fairy Luoyan, anong balak mo? Tanong ni Chen Jianan. Pumunta tayo sa Yunlo. Gusto kong makilala sila, tugon ni Zulu Oyan habang kumislap ang kanyang mga mata bago tuluyang lumakad palayo. Gitling-gitling-gitling. Ang Yunlo ay ang pinakamarangyang kainan sa buong Shenyang City. Pag-aari ito ng pamilyang yun, at matatagpuan sa pinakaitaas na bahagi ng gusali, kung saan tanaw ang buong lungsod, mas maganda pa kaysa sa Yanjia Villa. Sa pangunguna ni Ji Chenyo, dumating sina Ye Han sa pinakamataas na palapag ng Yunlo. Mula sa malaking bintana, parang abot kamay na nila ang mga ulap. Ang sino mang umiinom o nag-e-enjoy dito ay parang nasa kalangitan mismo. Pagkaupo ng lahat, ngumiti si Ji Chenyo kay Ye Han. Ginoong Han Ye, noong nasa Baihua Valley tayo, hindi ako nakapagpakita ng sapat na paggalang bilang punong abala. Para dito, itataas ko ang basong ito bilang pasasalamat. Ang ginawa mo noon ay malaking biyaya para sa akin at sa Baihua Valley. Ngumiti si Ye Han habang hawak ang baso. Diwata, huwag ka nang magpasalamat. Nagkataon lang iyon, hindi mo kailangang isipin pa. Sabay nilang ininom ang alak sa isang higop. Ngunit si Leng Shuya, na hindi na matiis ang katahimikan, ay agad na lumapit at pinunuan ang baso ni Ji Chenyo. Fairy Chenyo, sabi niya habang nakangisi, patawarin mo sana ang nangyari kanina. Hindi ko lang alam kung ilang taon ka na, pero... Tumigil ka nga, singit ni Ye Han na napailing. Boss, reklamo ni Leng Shuya na parang tampururong babae, kahit ikaw ang kumakain ng karne, bigyan mo naman ako kahit konting sabaw. Sabay na napailing sina Nan Wenqing at Muhailan, ngunit si Ji Chenyo ay halatang inis na inis. Kung hindi lang dahil kay Ye Han, baka nilabas na niya ang espada at pinalaya si Leng Shuya. Sa sandaling iyon, may pumasok muli sa pinakamataas na palapag ng Yunlo, dahilan para mapatingin ang lahat. Pagkakita ni Leng Shuya sa dumating, agad lumiwanag ang mga mata niya at napagalaw pa ang kanyang upuan. Bakit nandito rin sila? Tanong ni Nan Wenqing nang nakakunot noo. Ang mga dumating ay sina Zulu Oyan, Chen Jianan, at ang mga kasama nilang mula sa Qiun Pavilion, lahat ay mga henyo na nasa antas ng semi-saint. Bakit, kayo lang ba ang may karapatang pumunta rito? Malamig na tugon ni Zulu Oyan, na tumugon sa mga titig ni Ji Chenyo at Nan Wenqing. Ang tinig niya ay malaanghel at kapantay ni Ji Chenyo sa ganda, dahilan para halos matulo ang laway ni Leng Shuya. Ngunit alam ni Ye Han at ng iba kung anong klaseng tao si Leng Shuya, wala siyang resistensya sa mga magagandang babae. Ngayon, naroon sa parehong lugar ang dalawang pinakamagagandang diwata ng Shenzhou. Kung kumalat ito, siguradong dagsa ang mga tao na gustong makakita sa tagpong iyon. Kabanata 2839. Sinipat ni Ye Han sina Ji Chenyo at Zulu Oyan. Kahit si Ye Han, nasanay na sa mga magagandang babae, ay napanganga, ang dalawang ito ay tunay na umabot na sa antas ng kagandahang lampas sa kagandahan. Mas maganda pa sila kaysa sa mga sinasabing pinakamagandang babae ng lungsod. Hindi na nakapagtataka kung bakit baliw na baliw sa kanila ang mga batang talento ng Shenzhou. Zulu Oyan, marunong ka talagang pumili ng lugar kung saan makikisaya, malamig na sabi ni Ji Chenyo. Sa ilalim ng mga titig ni Ye Han at ng iba, umupo si Zulu Oyan at ang kanyang grupo sa bakanteng mesa sa tabi nila.
Dalawa lang ang mesa ng mga bisita sa itaas ng Yunlo, kaya't nang usap si Zulu Oyan ng malamig, makikisaya ka rin naman, G. Chenyo. Hindi mo ba balak ipakilala ang mga kasama mo? Walang nagawa si G. Chenyo kundi ngumiti ng bahagya at ipinaliwanag, ito si Ginoong Hanye, ang panauhin ko para sa hapunan ngayong gabi. Pagkarinig nito, agad na umubo si Leng Shuya at nagsalita, Ahem, Diwata, ako si Leng Shuya, 28 taong gulang, hindi pa kasal. May sinisinta na ba ang magandang dilag ngayon? Sa kislap ng mga mata ni Leng Shuya, halos matawa si Yehan. Sa isip niya, talagang kakaiba ang taong to, isang kayamang nakakatuwang kasama. Sabay namang napailing sina Nan Wenqing at Muhailan. Bagaman saglit pa lang nilang kakilala si Leng Shuya, alam na nilang kapal ng mukha nito ay kayang makipagpaligsahan sa kapal ng pader ng Shenyang City. Subalit binaliwala ni Zulu Oyan ang mga pambobola ni Leng Shuya. Tumitig siya kay Yehan at malumanay na nagsabi, hindi kita pamilyar na mukha. Ibig sabihin, unang beses mo palang pumunta sa Shenzhou. Ngumiti si Yehan. Tama ang hula mo, Diwata. Kung alam mo na, bakit mo pa kailangang itanong? Oo, ito ang una kong pagdating sa Shenzhou. May narinig akong kwento, sabi ni Zulu Oyan, na sa pagtitipon sa Baihua Valley, tinalo mo raw si Sirius Xiaoyo gamit lang isang daliri. Siya ay nasa antas na ng semi-saint noon, at kumalat na ang balitang iyon sa ilang bilog. Kung totoo man, napakahusay mo, Ginoong Han. Pagkarinig nito, tinitigan ni Leng Shuya si Yehan na may pilyong tingin, gumugulong ang mga mata na parang may masamang iniisip. Ngumiti lamang si Yehan. Diwata, sobra naman ang iyong papuri. Kung kaya mong talunin ang isang semi-saint gamit lang ang isang daliri, sabi naman ni Chen Jianan, malabong ikaw ay isang karaniwang Nine Tribulation Supreme. Imposibleng gawin iyon ng isang nasa antas na iyon. Ang isang Nine Tribulation Supreme na tumatalo ng semi-saint. Kahit ang katulad ng unang emperador ay hindi magagawa iyon noon. Kaya bakit mo pa kailangang itago ang tunay mong lakas? Singit ng isang binatang nakaitim habang may ngising mapanghamon. Kalma lang ang tugon ni Yehan. Kung gayon, sa palagay mo, anong antas ba ako dapat? Kung kaya mong talunin si Sirius Xiaoyo na semi-saint, dapat ikaw man ay isang semi-saint. Nakakatawa naman kung magpapanggap ka bilang Nine Tribulation Supreme para linlangan ang mga tao, tugon ng binatang nakaitim na may pang-uuyam. Pagkarinig nito, pati si Ji Chenyo ay napatingin kay Yehan ng may pag-usisa. Para sa kanya, mahirap basahin ang lakas ni Yehan. Alam niyang kakaiba ito, isang Nine Tribulation Supreme na may kakayahang maunawaan ang batas ng mundo ay isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Kung hindi siya Nine Tribulation Supreme kundi isang semi-saint, mas madaling ipaliwanag ang kanyang kakayahan. Tahimik na nagsalita si Nan Wenqing sa tabi ni Yehan, Ginoo, ang lalaking iyon ay mula sa pamilyang Siya sa Holy Demon Island. Ang pangalan niya ay Siya Sito. Ang kanilang mga sining panglaban ay hango sa kakayahan ng mga demonyo. Ang Siya clan ng Holy Demon Island, bulong ni Yehan. Narinig na niya ang tungkol sa pamilyang iyon, malakas din tulad ng pamilya Hai ng Leizhou. Ang Holy Demon Island ay nasa pinakapaligid na bahagi ng Shenzhou. Kung totoo o hindi ang sinasabi mo, hindi naman ako naniniwala sa mga salita lang, malamig na sabi ni Yehan. Kung may pagdududa ka, maaari kang subukan mismo. Kung gayon, wika ni Siya Sito na tumayo na may ngising mapanghamon, nais kong malaman kung totoo nga bang kaya mong talunin ang isang semi-saint gamit lang ang isang daliri. Siya Sito, si Ginoong Hanye ay panauhin ko, malamig na sabi ni Ji Chenyo, kumikislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Zulu Oyan, baka naman pwede mong paalalahanan ang kasama mo. Ang tunggalian natin ay huwag nang idamay ang iba. Sumagot si Zulu Oyan ng malamig, Siya Sito, wala akong pakialam sa dahilan mo, pero mas mabuting isipin mong mabuti ang mga posibleng kahihinatnan. Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ni Siya Sito at tumitig kay Yehan. Fairy Luoyan, naniniwala ka ba talaga na kaya niyang talunin ang isang semi-saint gamit lang ang isang daliri? So what kung naniniwala ako, at so what kung hindi? Ang katotohanan ay katotohanan, Siya Sito. Umupo ka na, malamig na tugon ni Zulu Oyan. Sa lamig ng kanyang tinig, dama na agad ni Siya Sito ang puot sa loob nito. Galit na tinitigan ni Siya Sito si Yehan. Pwede kang umiwas ngayon, pero hindi magpakailanman. Habang nandito ka pa sa Shenyang City, hindi kita palalampasan. Napakamot na lang si Yehan. Ano bang nagawa ko't pati tong taong to galit sa akin? Ngumisi si Leng Shuya at lumapit kay Yehan. Boss, parang hindi rin maganda ang sobrang kinahuhumalingan ng mga babae sa'yo. Ayan tuloy, yung dalawang pinakamagandang diwata ng Shenzhou ay interesado sa'yo, kaya galit sa'yo ang mga lalaki. Kabanata 2840. Umiling si Yehan nang walang magawa.
Parehong sina Ji Chenyo at Zhu Luoyan ay kasing kuryoso sa kanya tulad ni Nan Wenqing. Ngunit, alam ng lahat na minsan ang kuryosidad ay isang nakamamatay na tukso. Hindi rin nagtagal sina Yehan at ang iba pa sa Yunlo. Ang pagdating ni na Zhu Luoyan at ng kanilang grupo, kasama ng malabong pagkapuot na ipinapakita ni na Sia Sito at ng iba pa kay Yehan, ay naging dahilan para ayaw na ni Ji Chenyo na manatili pa roon si Yehan. Mas mahigit mukhang kung gusto kong makilala ang lalaking pinahahalagahan ni Ji Chenyo, kailangan kong humanap ng ibang pagkakataon. Bulong ni Zhu Luoyan habang umaalis sina Ji Chenyo, Yehan, at ang iba pa. Kumislap ang kanyang mga mata ngunit hindi siya nakakuha ng anumang mahalagang impormasyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang araw ng engranding kasal ng pamilya yon. Sa araw na iyon, napaka-lively ng buong Shenyang City. Ang mga makapangyarihan mula sa Shenzhou at mga kalapit na rehiyon ay dumating ng sunod-sunod. Ang buong Shenyang City ay naging tagpuan ng mga malalakas at mga henyo. Nang dumating ang araw ng kasal ng pamilya yon, matapos maghanda at magbihis sina Yehan at ang iba pa sa kanilang tinutuluyang restaurant, nagsimula na rin silang maglakad patungo sa bilya ng pamilya yon na nasa gitna ng Shenyang City. Sina Yehan, Nan Wenqing, Muhailan, ang alila ni Muhailan, at si Uncle Ching ang lahat na naghahanda sa restaurant. Ngayong araw, parehong maayos ang ayos ni Nan Wenqing at Muhailan. Pareho silang nakasuot ng puting robe, ang buhok ay mahaba hanggang baywang, at may pares ng jade na hairpin ng mandarin duck sa kanilang mga ulo. Ang bugaw na sinturon na nakatali sa kanilang baywang ay lalong nagbigay diin sa kanilang halos perpektong hubog ng katawan. Sa oras na iyon, naglalakad sina Nan Wenqing at Muhailan sa magkabilang gilid ni Yehan. Ang kanilang kagandahan ay dahilan upang mapalingon ang mga dumaraan, at makitang may halong inggit sa kanilang mga mata. Ngunit, kumpara sa maganda at maayos na ayos ni Nan Wenqing at Muhailan, mas simple ang suot ni Yehan, isang asul na gown na akma sa kanyang tangkad at tuwid na pangangatawan. Nararamdaman ni Yehan ang mga selos na tingin sa paligid, kaya't napailing siya ng walang magawa. Bagaman masarap magkaroon ng magagandang kasama, matagal nang may kasabihan, ang kagandahan ay maaaring magdala ng kapahamakan. Nang makita ni Nan Wenqing at Muhailan ang walang magawang ekspresyon ni Yehan, napatawa sila ng palihim, ngunit halatang kontento sila sa kanilang anyo ngayon. Mas mahigit, boss. Biglang narinig ni Yehan ang isang pamilyar na boses na agad nagbigay sa kanilang tatlo ng sakit ng ulo. Hindi na niya kailangang lingunin, kilala na niya kung sino iyon. Si Leng Shuya, syempre. At hindi nga siya nagkamali. Isang pulang anino ang biglang lumitaw sa harapan nila, at isang binatang nakasuot ng pulang robe na tila bagong kasal ang sumulpot. Ngayon, si Leng Shuya ay nakasuot ng pulang kasuotan na para bang siya ang groom. At tulad ng dati, nakangiti siya ng may kahalayan habang nakatitig sa kanila. Nang makita niya ang magarang ayos ni Nan Wenqing at Muhailan, agad siyang napatulala. Mas mahigit, grabe, ang gaganda ninyo. Wika ni Leng Shuya na tila tuluyang nadarang sa nakita. Halos hindi na matingnan ni Nan Wenqing at Muhailan ang malaswang tingin niya. Lumapit sila kay Yehan mula sa magkabilang gilid, alam nilang bagaman mukhang walang modo si Leng Shuya, siya ay napakalakas at delikado rin. Mas mahigit, ano na naman yan? Bakit ka nandito? Sabay sipang ginawa ni Yehan sa lalaki. Mahirap na nilinggan ni Leng Shuya sina Nan Wenqing at Muhailan at nagsabing habang nakangiti. Mas mahigit, boss, deal tayo. Isa ka lang naman, bakit hindi mo ibigay sa akin ang isa sa kanila? Mas mahigit, lumayas ka. Sabay na bigkas ni Nan Wenqing at Muhailan. Parehong may pang-uuyam ang mga tingin nila kay Leng Shuya, dahilan upang mapangiti ito ng pilit. Mas mahigit, boss, sigurado ka bang hindi ako kasing handsome mo? Ang gwapo at karismatikong Leng Shuya ay dahado pa rin sayo. Mas mahigit, kita mo naman ang resulta. Sagot ni Yehan habang umiiling. Kung wala kang gagawin, huwag kang yumpal. Pupunta kami sa kasal ng pamilya yon. Mas mahigit, hehe, boss, sama ako. Maraming magagandang babae ron. Sagot ni Leng Shuya habang kumikislap ang mga mata, tila may naisip ng kalokohan. Mas mahigit, pupunta ka rin sa kasal ng pamilya yon. Tanong ni Yehan, Nan Wenqing, at Muhailan, halatang nagulat. Nakapulang robe ka pa man din, baka mapagkamalan kang groom. Mataas ang noo ni Leng Shuya nang sagutin. Mas mahigit, syempre. Personal akong inimbitahan ng matanda sa pamilya yon. Kaya nandito ako bilang respeto sa kanila. Sanay na sina Yehan at ang iba pa sa labis na kumpiyansa ni Leng Shuya. Pero alam din nilang totoo, isa siya sa mga inanyayahan ng pamilya yon, lalo na matapos ang insidente sa Kuyon Pavilion. Mas mahigit, sige, tere na. Magsisimula na ang kasal ng pamilya yon.
Pagkatapos ay nagsimulang maglakad sina Yehan at ang kanyang mga kasamahan patungo sa villa ng pamilya Yun na hindi kalayuan mula roon. Ang Yun family villa ay nasa pinakasentro ng Shenyang City. Napakalawak nito, humigit kumulang 4 hanggang 5 milya ang lawak. Ang mga gusali ay mataas, magagarbo, at napakaganda. Bago makapasok, kailangang akyatin ang 999 na hakbang patungo sa villa, at lahat ng bisita ay kailangang maglakad doon. Sa mga hakbang na iyon, marami ng bisitang papasok sa villa, samantalang sa magkabilang gilid naman ay may mga gwardyang may kakilakilabot na aura. Mula sa kanila ay mararamdaman ang amoy ng dugo. Pagdating ni Yehan at ng iba pa, nagsimula na rin silang umakyat sa mga hakbang. Ang lahat ng makikita roon ay pawang mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao.